Things I wish I knew before going to Vietnam. Hi, it's Giselle. I post travel and lifestyle content, so follow me for more. Before anything else, if you're going to book sa Klook for your hotels, airport transfer, SIM cards, tours, and activities, don't forget to use my promo code SheGiselleCook for up to 5% off. Number 1. Double check dates in the Klook bookings. Hotels need to be booked weeks or months before your stay. At saka yung gusto mong hotels. Especially sikat yung vet trekking, kung gusto mo doon, mag-book ka agad. A lot of activities dapat ma-book mo na siya 2 days before, like yung Cat Village, tsaka yung sleeper bus. Double check the dates first dahil wala siyang refund. Meron naman may option na 60% refund, kaya lang mas mahal siya. Number 2, check the weather forecast. I-check mo kung anong weather ba, kung mainit or maulan. Sa July nung pumunta kami is maaraw pa siya, pero medyo maulan na rin ng bandang hapon to paggabi. Swerte na lang kasi hindi namin naubutan yung time na medyo malakas yung ulan sa Hanoi at bumabaha. Then if mainitin kayo, bring fan, mga portable fan na nauuso. Dahil di ko lang alam kung hindi ba uso ang aircon sa Vietnam, pero halos lahat ng mga coffee shop or mga stores walang mga aircon. Then pagkakaalam ko, December to January medyo malamig siya, lalo na kapag aakyat kayo ng Fancy Pan. Nung pumunta kami ng July, nung pag-akyat namin sa Fancy Pan, medyo Baguio feel siya kasi medyo malamig, parang may aircon, ganon. Number 3, money exchange. If magpapapalit kayo ng Philippine peso into Vietnamese dong, magpalit lang kayo na kaunti yung kakasya lang sa taxi papunta sa hotels nyo, or pwede naman kayong mag-book din ng airport transfer para wala na kayong aalalahan. Draw na lang kami doon sa ATM using GCash card. Pwede rin naman yung GoTime. So yung GCash card kasi is low foreign exchange siya. Pero magkaiba yung fees sa ATM mismo nga kasi merong charge yung mga ATM banks na fees. Next is number 4, lakihan nyo na yung pag-withdraw kung meron man kayong makitang okay na ATM. Dahil nung kami, ewan ko kung na-timingan lang sa amin, yung halos malapit sa area namin is sira or closed ang ATM machine. Number 5, sa mga apps, gumawa na ako ng 5 apps na kailangan mo. Currency, kailangan nyo yun para ma-double check nyo kung magkano ba siya into peso para malaman nyo kung mahal ba siya or mura. Yung iba kasi nai-scam din, masyadong mahal. Number 6, if you're planning to try egg coffee, try nyo yung hot egg coffee. Kasi yun hindi namin na-try. Cold egg coffee kasi na-try namin siya at for me, sakto lang siya. Sabi nung iba kasi, better daw yung hot egg coffee compare sa cold. Better din naman if matry niyo yung both. Number 7, if pupunta kayong mga grocery stores, wag na kayong maglagay ng mga baskets sa carts. Dahil yung isang friend ko, kumuha siya ng basket sa cashier area. Diba sa atin, uso naman or sanay naman tayo doon na kumukuha ng baskets, ganun. Tapos, tinitingnan siya ng masama. Ako naman, napaisip ako, ba't siya tinitingnan ng masama? So, kukuha na rin sana ako, pero nagtanong muna ako kung is it okay to get the basket. Hindi ko sure kung nag-gets ba ako, pero yun, inak ko na lang din. Tapos parang sabi niya no. Binalik na lang namin yung basket. Ewan ko, bawal atang maglagay ng basket sa cart nila. Number 8, if you're planning to go to Fancy Pan, please wag ng Saturday or Sunday. Dahil sobrang haba ng pila nung pumunta kami na Saturday. Simula umaga hanggang hapon kami doon, tapos umulan pa kasi ng konti, kaya natagalan kami. Number 9 is transportation. Sa Hanoi, mas okay na mag-grab. Sinabi ko na rin to sa isang video ko about dun sa app. Dun sa Hanoi kasi maraming mga nang-i-scam, lalo na mga taxi. Malayo pa lang, di na drop off na or paikot-ikot, so mas mabuting sa Grab na lang. Mura lang naman yung Grab doon. Then sa Sapa naman, merong taxi tsaka may Grab taxi doon. Kung medyo malayo na yung pinuntahan nyo, like yung sa Glass Bridge, pwede nyo sabihan yung driver nyo, kukunin nyo sila pabalik para may sure na sasakyan kayo pabalik. Actually, nung kami, sinabi na sa amin din nung driver na medyo mahirap na daw mag-book, parang inaantay niya kami, kaso bayad na kami nung trip na yun, parang nagka-misunderstanding, umalis na rin siya after nun. Thankfully, may nabook din kami nun, pero nasa Alpine Coaster lang naman kami that time. Number 10, sleeper bus versus sleeper train. Gagawa na lang ako ng separate video din sa detailed. Nung galing kaming Hanoi papuntang Sapa, nag-sleeper train kami. Then, nag-sleeper bus kami from Sapa to Hanoi para ma-experience namin yung dalawa. Yung sleeper bus is shorter travel time, 6 hours siya. Ang sleeper train is 8 hours. For me, personally, mas komportable ako sa sleeper train kaysa sa sleeper bus. Sleeper train nga lang ay mas mahal compare sa sleeper bus. Sa sleeper bus naman, kung mag-i-sleeper bus kayo, piliin niyo yung cabin bus kasi may 2 options siya, sleeper bus or yung cabin bus. Ang pinagkaiba, yung sleeper bus is yung upuan lang siya na may pahiga. Yung cabin bus is may sarili talaga kayong space na hinggaan, tapos meron siyang curtain para may personal space kayo. So yun lang. If may questions kayo about Vietnam or Hanoi and Sapa, i-comment nyo lang. Don't forget to use my Klook promo code SheGiselleCook for up to 5% discount. Lang, keep shiny shimmers, follow me for more. Bye!